Patuloy po kayong nanonood ng No Holds Barred live na live mula sa No Holds Barred Media Center. At ngayon nga po ay makakapanayam natin ang Honorable Mayor ng Municipality of Baco, Honorable Mayor Reynaldo Aceveda Marco, ang matapang niyang pagsagot sa mga tanong ng bayan. Ngayon na, Sir Don. Maraming salamat, Kiara. Bago po natin simulan ng ating tanungan ngayong gabing ito, ay nais po muna naming i-congratulate ang lungsod ng Calapan sa pagkakahirang bilang most business-friendly city sa buong bansa sa ikatlong pagkakataon. Hall of Famer na po ang City of Calapan sa patimpalak na ito. And congratulations, Honorable Mayor Hernan C. Panaligan, Honorable Bong Brocal, at sa lahat ng bumubuo ng pamahalaang panlunsod, lalong-lalo na sa City ID, headed by, of course, Mr. Joey Bentor. And of course, katulad ng sinabi ni Kiara, kasama po natin ngayong gabing ito ang isa sa mga graduates ng Divine Word College of Calapan. Ang ngayon po ay punong bayan ng Baco. Siya po ay kilala sa kanyang mga ginagawang pagbabago sa kanyang bayan. I love Baco, sabi nga po niya. Mga kaibigan, Honorable Mayor Ray Aceveda Marco. Sir, magandang gabi and welcome to the show. Yeah, magandang gabi po naman sa inyo. Sir, pag-usapan muna natin ang mga light questions dahil unang pagkakataon mo sa Knowles Bard, hahatiin ko ang ating tanungan sa light, moderate, and difficult questions. Parang quiz bee. Ano po? Simulan natin sa unang tanong. Sino si Mayor bago pumasok sa mundo ng politika? Ako po ay, bago po ako naging politician sa Baco, ako po ay nasa private practice ng marketing. Kasi yung kapatid ko po ay mayroong publishing house. Ako po yung vice president ng marketing. At lahat po ng covered namin po ay buong Pilipinas po. Sir, graduate ka ng Divine Word College of Calapan. Graduate po ako ng Divine Word College. Yes. Ano yung hindi mo makakalimutang experience sa paaralang ito? Ang hindi ko po makakalimutan experience sa paaralang ito, nung ako po ay nag-aral po ng first year, second semester, huminto na ako. Bakit po kayo huminto? Ay kasi hindi po kaya ng aming magulang na ako'y pag-aralin ng second semester at sabi niya sa akin, huminto muna ako, tulungan ko siya sa pagbabayad ng utang. Kaya po ako'y sumama sa kanya sa pagpapanday. Alam po niyo, construction worker po ako noon. And after tumigil ng ilang semester, bumalik din po kayo? Isang semester lang po, second semester po yon. And then pagkatapos nang bumalik na ako, pagbalik ko po hindi na akong tumigil hanggang ako po lahat ng summer, nagsa-summer po ako. Nung ako po fourth year college, ako po naman ay nasa banda na, nasa combo na ako. Okay. Upgraded na po. Sa construction workers to band member. Talagang nag-upgrade na yung inyong ginagawa sa loob ng kolehiyo. Sir, anong course mo dito sa Ang course ko po ay BS Commerce, major ko po ay management. Bakit po management? Dahil nung ako po ay nandito, kapag mayroon po kaming college day, ang mga kasama ko, banking and finance, nasa likuran ng t-shirt nila ay banker. Banker. Yung po naman mga accounting, ang nasa likuran ng t-shirt nila ay accountant. Kaya kami po, na mga management, ang t-shirt po namin nakatatak sa likuran, manager. So, iba yung dating kapag manager. Iba po, kasi kaming manager. Okay. Ito yung unang pasok mo sa mundo ng politika. Tama po ba? Tama po. Ano yung nagtulak sa iyo? Ganito po yan. Noong 2004 at 2007 po, tumakbo yung tiyuhin ko as mayor. Ay ako po ay nagsuporta. Ay di talo po. After 2010 po, tumakbo naman yung pinsan ko, nagsuporta din po ako. Well, hindi rin po pinalad. Itong 2013 po, ay parang wala na dun sa grupo namin na parang tatakbo. Ay napilitan po ako kasi pinilit nila ako, ikaw na lang ang tumakbo. And then sabi ko naman, hindi naman ako politician, businessman ako. And then nung malapit na po ang pagpapiling, ang sabi ko naman sa sarili ko, parang may magagawa naman ako sa aking bayan. Kung tanggihan ko naman, parang kasalanan ko yun. So tinanggap ko pong hamon. Okay, so walang experience sa politika. Ang experience is more in business. Paano kayo nag-adapt sa pagpasok nyo sa mundong ito na aminin natin, isa sa pinakamagulong mundo sa lipunan natin ngayon? Alam po ninyo yung business, lalo na sa marketing at politics, magkapares po yan. Magkapares po yan. Pag ikaw po yung nasa business, lalo na sa marketing, you will earn money. Kapag ikaw po naman yung nasa politics and marketing politics, ang tawag ko dyan, ay you will give money. Ganun po yan. So ang approach po at lahat ng mga ginagawa nating strategy, magkaparehas po yan. Paano natin ibibenta yung sarili natin sa mga tao at paano natin sila makukuha? Okay, Mayor, dumating ba sa punto nung panahon na wala ka pa dito sa mundong ito na pinangarap mo talagang maging politiko? Naku, hindi po.
Hindi ko po napangarap yan, isa mang saglit sa aking guni-guni, sa aking buhay, hindi ko po napangarap na ako'y mapupunta po sa larangan ng politika. Paano mo pinaghandaan ang maduming mundo ng politika? Bago pa maghalalan hanggang sa campaign period, alam naman natin, hindi madali ang pangangampanya. Paano mo in-adjust ang sarili mo sa mga ganitong sitwasyon? Ay, ganito po yan. Noong 2004, 2005 po, nag-organize ako ng aming reunion ng clan, Aceveda. Ako po yung member ng Aceveda clan. Ako po yung nagkaroon ng isang grand reunion ng aming pamilya. Marami pong umattend. Since then, 2005, palibasa po yung marami akong kamag-anak na mga gustong mag-aral, na katulad ko rin noon na hindi makapag-aral, ay marami po ako naging scholars. Sa ngayon po, ang aking napatapos siguro, more or less mga 200 na mga scholars. And then since then, marami po akong tinulungan sa kanila. Kapag mayroong nangangailangan ng tulong, napapasok sa ospital, kailangan nila ang pera po, pupunta sa akin at tutulungan ko. Kahit po anong klaseng problema ang ilapit sa akin, ako po naman yung taong hindi tumatanggi. Kaya nga po, pagdating sa campaign period namin, parang madali na lang para sa akin kasi bawat barangay na puntahan namin, mayroon pa akong scholars. Bawat barangay na puntahan namin, mayroon pa akong natulungan. So sila na nagsasabi na parang ako yung kanilang hinahanap at ako naman, natutuwa naman ako at sa mga kaunting nagawa ko sa kanilang buhay ay naging isang parte sila bakit ako napunta sa ganitong larangan ng politika. Mayor Ray, sa programa natin, kaya po ito, ang title nito ay No Holds Barred. Dahil marami kaming No Holds Barred question, ibig sabihin, hindi ka maaaring humindi sa tanong na ito. At ang No Holds Barred question number 1 ko sa gabing ito, malaki ba ang ginastos mo sa halalan 2013? Well, ang ginastos po sa halalan ay tinatawag na, maliit lang yan. Iko-consider natin po, pag sinabing maliit, kasi mayroon pong level ng paggastos. Maliit po ng ginastos ko ng halalan. Ang malaki po ng gastos ko ay talaga nung wala pa ako sa politika, nung wala pang halalan. Yun po ang pinakamalaki. Sapagkat sa scholarship, sa mga natulungan ko, yun po malaki. Pero during sa halalan po, maliit lang po. So sa panahon ng kampanya, hindi ka na masyadong gumastos? Hindi na po ako masyadong gumastos. Maraming gumagastos para sa akin, hindi na po ako. Okay, ang nakalaban po ninyo ay kamag-anak nyo or kakilala nyo rin po sa bayan ng Baco? Ang nakalaban ko po ay isa kamag-anak ko. Isa naman po ay kumpare ko. Ang isa naman po ay known na artista natin. And then lahat po naman sila kaibigan natin. Paano nyo hinarap yung hamon na sa panahon ng halalan, kayo ba yung politikong casual na okay, sige, dahil halalan, pansinan o wala muna tayong pansinan, o kayo yung talagang natural lang, humarap sa kanila? Ay, ako po yung natural lang. Kapag nakikita ko po sila, lumalapit talaga ako. Tinatawag sila pare. Tinatawag ko po sila na pinsan. Ganun po. Hindi ko po naramdaman na ako'y kandidato. Hindi ko po naramdaman yan. Parang naramdaman ko pag kami nagkikita, magkakaibigan lang kami. Anong naramdaman nyo nung pinili kayo ng mga taga-bayan ng Baco, yung mga kababayan? Bukod dun sa marami ng experience yung mga kalaban nyo, merong talagang sikat na sikat, anong pakiramdam na isang dating businessman, isang simpleng taga-Baco ang pinili nilang mamahala sa kanila? Ay, naramdaman ko po talagang ang sabi ko sa sarili ko, well, gusto talaga nila ang aking pinakitang paglilingkod sa kanila, ay di gagampanan ko naman at susuklan ko naman talaga ng matapat na paglilingkod. Mayor, sa loob ng mahigit 2 taon na, yes, tama, na paglilingkod mo sa bayan ng Baco, ano yung pinakamahirap na bahagi nito? Ang pinakamahirap po talaga yung mag-adjust. Hindi po dun sa larangan ng politika. Mag-adjust po sa pakikisama, lalo-lalo po sa aking mga grupo. Alam po ninyo, pagdating sa ganyang eksena o kanyang chapter ng politics, marami po tayong kasama, marami po tayong hindi kasama. Ang akin po naging challenge, paano itong mga hindi ko kasama at mga kasama ko ay mayu-unite ko at mapapagkasundo ko sa maikling panahon lamang upang lahat ng aking programa, sama-sama kami gagawin ang lahat namin gustong gawin. Marami sa iyong mga empleyado sa Kapitolyo, of course, sa munisipyo, ilan dyan ay mga political appointees. Ilan dyan ay mas matatagal pa sa iyo sa loob ng munisipyo. Paano ka nag-adjust at paano mo pinakisamahan ng mga taong ito na alam naman natin na sumuporta at hindi sumuporta sa iyo sa panahon ng halalan? Ang inisip ko lang po, lahat sila ay sumuporta sa akin para hindi pa ako maging bias. At wala pa akong na-floating na tinatawag. Wala pa akong tinanggal, wala pa akong inichapere lahat sa kanila. Lahat po sila ang pakikisama ko. Parang magkakasama talaga kami. Hindi ko pinaramdam sa kanila na hindi ko sila kasama. Lalong-lalo na yung mga kasama ko, pinaramdam ko sila sa kanila talaga na talagang magkakasama tayo talaga. At lahat ng hindi natin kasama, kailangang i-adapt na natin, maging kasama na natin. Okay. Isa yan sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging politiko, yung Tama makisama.
Ngayon naman pag-usapan natin, ano naman ang pinakamasarap na bahagi ng pagiging mayor ng Baco? Well, ang pinakamasarap po talaga, ang pinakabagay, nakakatulong ka. Nakakatulong ka na hindi na po manggagaling sa imbulsa. Sapagkat ang atin namang government, mayroon po talagang pera. At yung perang pong yan, gamitin lang natin sa tama, gamitin lang sa mga kababayan natin na nangangailangan, yun po ang pinakamasarap. At matutulungan natin sila ng talagang lubos-lubos. Mayor Ray, kumusta ang pondo ng bayan ng Baco? Sapat po ba ito para tugunan ang mga pangangailangan ng inyong mga kababayan? Opo naman. Sabi nga po nila, yung pong pera kasi, pag sinabi nating sapat, ay marami pong level yan ang sapat. Katulad namin, ang maliit lang pong bayan namin, yung pera po namin doon sapat. Pero kung lalaki pa ang population namin, sigurado magkukulang yung pera namin. Kapag dumami ang tao, maraming pangangailangan. Subalit, yung pong pinagkakasya po namin kung ano meron kami, at yung po ang ginagawa namin. So, pag sinabi natin sapat, okay po ang aming pondo. Kayang-kaya po natin. Okay, so dyan nagtatapos ang ating light questions. Pumunta naman tayo sa moderate questions. Alam naman natin na ang bayan ng Baco ay may mga bulubundukin, mayroong malapit sa dagat. Ang natatandaan ko nga pala sa Knowles Ward Mayor, narating namin dyan yung Barangay San Andres. San Andres, O opo. yung lumubog na area nung Lindol. At meron kaming natatandaan dyan na isang kababayan natin na nanghihingi ng tubo dahil yung kanilang kuhanan ng tubig ay nasa malayong dagat na hindi na sila marating ng tubig. So natatandaan ko si Manong. Paano mo pinupuntahan ang mga lugar na ito na alam naman nating napakalalayo? Lalong-lalo na yung mga kapatid dating mangyan na nasa bulubundukin. Yung pong bawat barangay sa amin, palibas ay ako po ay taga ron. Sa akin po yun, hindi na malayo sa akin yun. Kasi binata pa po ako, ay talagang pinupuntahan ko na yan, yung mga lugar na yan. Lalong-lalo na kung may sayawan sa isang barangay, alam niyo mga binata, kahit pa nung layo, nilalakad namin yan. Kaya nga po, nung ako po malagay sa posisyon na ito, kayang-kaya kong putat na pupuntahan ko sila. Kasi alam niyo, hindi na ako naglalakad. May sasakyan ako. Sa panahon ba na nandiyan na kayo sa posisyon, naikot nyo na po ba lahat ng barangay ng bayan ng Baco? Opo naman, naikot na po namin. Sa ngayon, sa katunayan nga po, meron kaming programa, sasabihin ko na sa inyo, yung Abot Kamay. Yung Abot Kamay po, ang lahat ng serbisyo namin ginagawa sa aming pamahalaan ay dinadala namin sa barangay. Yung 27 barangay po, naka 14 barangays na kami ang aming napuntahan. So ano itong Abot Kamay na ito, Mayor? Anong programa ito? Ito pong Abot Kamay program, ito po yung tulad po ng nasabi ko, lahat po ng mga programa namin ginagawa sa loob ng pamahalaan, tulad ng pagkuha ng birth certificate, pagbabayad ng sidula, pagbabayad ng tax, lalong-lalo na po pagpapakasal. At lahat po ng, sa agriculture po, namimigay kami ng mga tinatawag na mga seeds. Lalong-lalo na po yung dental at medical. Hindi na po sila pupunta sa munisipyo. At kami na po, every Thursday po, pupunta kami sa isang barangay. Okay, alam niyo mga kababayan, hindi lang si Mayor yung masipag sa kanilang bayan, pati si Mayora ay katulad nga ng sinabi ng classmate ko, si Architect LD, ay napakasipag din dahil meron din kayo Mayor programa, yung Hapag-asa. Tell us something about Hapag-asa. Ito pong Hapag-asa, ito po yung feeding program. Alam po ninyo, nung kami po yung nagkaroon ng convention po sa health, yun pong Baco ang pinakamataas ang bilang sa malnourished na bata. Kaya nga po, ang naging issue and concern namin ay paano namin ma-address itong mga malnourished na ito. So, napakaswerte naman po namin at yung pong Assisi Foundation, ang director naman po doon ay kasama ni Mayora sa simbahan po sa Manila, ay madali po kami naka-access doon at binigyan nga po kami ng ganitong feeding program. Itong pong feeding program nito ay pamula 0 hanggang 6 years old at 6 hanggang 12 years old. Ito po ay tumatagal ng 6 na buwan. Wow, so 6 na buwan nyo silang papakainin. 6 na buwan po yan. Araw-araw po yan. Wow. So usually ano naman ang pinapakain natin dyan? Ayun po tinatawag na meron po silang manapak na tinatawag. Ang isang pack po nun ay good for 6 na bata at ito po ay imported naman po ito. Kompleto na po yun sa pack na yun. Okay. Now, Mayor, alam naman natin ang karamihan sa mga tumatakbong lingkod bayan natin ay may mga sarili-sariling political brand. At alam din ng ating mga kababayan na kapag sinabing I love Baco, ito yung political brand ni Mayor Ray Acevedo Marco. Pag-usapan natin, bakit I love Baco? Anong ideya mo sa I love Baco? Kasi po doon, ito po nung I love Baco nito, nabuo po ang konsepto nito nung ako yung nagpa-fiesta noong 2011. At alam po ninyo, ang fiesta sa aming bayan, 3 araw lang kumisan magulo. 6 na taon pong walang fiesta, wala pong maghawak ng fiesta. Nung ako po'y ginawa nilang presidente ng kapistahan namin, ay ginawa ko pong 10 araw ang piyesta. Wala pong gulo.
at lahat po napakaganda na ang naging performance. So yung pong na March 11 na yan, binuo po namin yung I Love Bako. Bakit I Love Bako? Sapagkat kung mailalagay natin sa puso at isipan ng bawat taga-Bako na mahal nila yung ating bayan, hindi po sila gagawa ng hindi kaaya-aya sa kanilang bayan, lalong-lalo na hindi sila gagawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa taga-Bako. Okay, paano mo binigyan ng impormasyon at pagpapahalaga sa inyong mga kababayan sa Bako na isipin at of course, i-practice yung disiplina at prinsipyo ng I Love Bako? Ito po yun. Yung pong I Love Bako, gumawa po ako ng jingle dyan. At isa po sa paragraph na nakalagay po doon, I Love Bako para sa pagbabago, I Love Bako para sa kaunlaran, I Love Bako para sa kinabukasan. Siguro, Mayor, mas maganda kung kakantahin mo yan. Bayan. Kaya ko pong kantahin yun. O sige po, kantahin po natin. No Holds Barred po. Kakantahin po ni Mayor ang theme song ng I Love Bako. Mayor. Ito po ang umpisa niya. Kung gusto nyong umunlad ang ating bayan, Team I Love Bako ang ating samahan. Ray Marco for Mayor, Eric Castillo for Vice Mayor, at mga konsihal na maaasahan na sina. Mga konsihal po yun. Po yun. And then meron po ang pinakahuli po ng paragraph. Mahaba po yun baka abutin tayo ng 1 oras. Sayang po naman. Ang last na lang po ang sasabihin ko, ang aking dalangin sa puong may kapal, liwanagin nawa ang ating mga isipan. Ito'y para sa ating lahat at para sa ating bayan. Makamit nawa natin ang lubos na tagumpay. Wow. So napaka laki ng dating nun sa ating mga kababayan dahil pati ang Vice Mayor mo nakapasok. Nakapasok po. At okay. 4 na konsel ko po. Binanggit ko lahat sila. Hindi ko na po pwedeng banggatin ngayon kasi yung iba po hindi nakasama. Alright. Okay. So mamaya sa ating pagbabalik ay pag-usapan natin ang ilan sa mga mahalagang programa mo sa Bayan ng Bako. Lalong-lalo na ang koordinasyon nyo ng Sangguniang Pambayan at ang ehekutibo. Napakahalaga po niyan. Mayor, mamaya po natin yan sasagutin sa pagbabalik ng No Holds Barred. Simula pa lang po yan ang ating paghimay sa mga issue ng bayan ng Bako. Sa aming pagbabalik po ay makakasama pa rin po natin si Mayor Ray Acevedo Marco. Ito pa rin po ang No Holds Barred, airing live from Divine Word College of Calapan, No Holds Barred Media Center. Magbabalik po kami. Ang iligal na droga ay salot sa lipunan. Nakakasira ng pag-aaral at pagtatrabaho. Nakakaapekto sa relasyon ng pamilya at komunidad at kadalasang ugat ng iba't ibang krimen sa ating lipunan. Ang mga pinagbabawal na gawain na may kinalaman sa iligal na droga ay paglabag sa Republic Act 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ay may kaukulang parusa na habang buhay na pagkabilanggo at multa na humigit kumulang sa kalahating milyon hanggang 10 milyong piso. Huwag nating hayaang lumala ang paglaganap ng ilegal na droga. Huwag na nating hintayin na marami pang kinabukasan ang masira, pamilya ang masira at buhay ang mawala. Maging mapagmasid, maging responsableng mamamayan, sama-sama nating labanan ang ilegal na droga. Para sa impormasyon, tumawag o mag-text sa PDEA hotline 0915-860-9804 at 0921-298-1488. Patuloy po kayong nanonood ng No Holds Barred para po sa inyong mga katanungan. Ang atin po mga text lines ay makikita po ninyo sa inyong mga TV screens. At syempre, kasama po rin po natin ang ating graduate dito sa DWCC at ang punong bayan ng Bako, Honorable Ray A. Marco. Mayor, kanina pinag-uusapan natin yung political brand, pinag-uusapan natin yung mga proyekto mo sa yung stages kung saan nag-a-adjust ka. May text question po tayo dito. Gaano po katotoo na ipapagawa ninyo ang kalsada ng mga barangay na hindi pa simentado sa inyong barangay? At ito po ba yung mga barangay na sumuporta sa inyo ng eleksyon? Alam po ninyo, lahat po ng barangay talaga, ng bayan ng Bako ay talagang, kahit naman sino po namuno doon, ng pangarap talaga ipagawa mga kalsada, lalo na po barangay. Marami na po kami napagawa doon, kaya lang hindi pa po napakahaba. Alam po naman ninyo, ang budget ng ating bayan ay napakaliit po. Pero
kapag ang isang barangay po, kahit hindi ko po naging kasama, pare-parehas po sila. Wala po akong pinipili. Ipagagawa po natin hanggang sa makakaya natin yan. Sa katunayan nga po, 11 projects ang napagawa namin noong nakaraan. Ito pong sa 2015, marami din po kami ipagagawa dyan. Okay, Mayor, pag-usapan naman natin ngayon yung coordination mo sa mga iba pang sangay ng local government sa iyong bayan. Unang-una, paano ka o kumusta ang coordination mo with the Sangguniang Bayan? Maganda po ang aming coordination. Actually po, lahat ng proyekto po ay nagsusuporta sila. Kapagkat alam na nila, lagi ko pong sinasabi sa kanila, ang ating gagawing programa ay hindi para sa atin. Ito'y para sa ating bayan at lalong-lalo na para sa ating mamamayan. Kaya talaga pong 100% ang pagsuporta nila sa akin. Mayor, ano yung mga legislative acts na gusto mong i-prioritize o kaya i-prioritize ng Sanggunian dahil ito yung gusto mo? Ito po ang tinatawag natin pag-increase na aming revenue. Dahil alam po naman ninyo, kami yata po ang munisipyo na pinakamababa ang binabayaran ng ating mamamayan kasi ang aming pong revenue ay 1995 pa po, hindi pa po na-upgrade. Kaya hopefully po this year ay talaga po makapagtaas kami ng konti para sa gano'n naman madagdagan po ang aming income ng aming bayan at makapag-create kami ng maraming position at makapagbigay kami talaga ng mga basic services sa ating mamamayan. Kung tataas yung revenue, Mayor, kumusta naman yung response ng mga ordinaryong mamamayan at yung mga mangangalakal or business sectors ng iyong bayan? Hindi ba naman sila negative yung reaction dito? Hindi po, kasi bago po namin itaas yan, nagkakaroon na po kami ng mga interview sa kanila at sinasabi namin sa kanila, tayo ang pinakamababa. At kung tayo magtutulungan, itataas yung binabayaran sa munisipyo, mas maraming mga mabibigay nating tulong sa ating mamamayan, lalo-lalo na po sa ating mga negosyante. Okay, ang mga kapitan. Lahat ba ito, sabihin na natin, alam naman natin na ang sitwasyon sa politika, may mga sayong kapitan, mayroong hindi. Ano ang ugnayan mo sa mga kapitan at papaano mo sinusuportahan ang kanilang mga programa para sa kanilang barangay? Alam po ninyo, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko po nararamdaman nasa politics ako. Basta ang tinitingnan ko sila, ang tawag ko sa kanila, we are partners para paunlarin ang ating bayan. Wala ditong politika. Kasi kung isipin natin ang politika, bawat isa sa atin, hindi natin matutulungan ang ating bayan, hindi natin matutulungan ang ating mamamayan. Kaya sabi ko sa kanila, ako sanay sa negosyo, kapag tayo magka-partner, magkasusyo tayo, mapapaunlad natin ang ating bayan. Kaya pantay-pantay pong pagtingin ko sa kanila. So yung mga prinsipyo ng business na apply mo rin sa Tama politika. po, tama. Okay, dumating ba sa pagkakataon na may hindi kayo pinagkasunduan ng Sangguniang Bayan at paano niyo ito sinettle? Sa pagkakataon po ngayon, hanggang sa ngayong panahon, wala pa po kaming isang bagay na hindi napapagkasundo ng aking Sangguniang Bayan. Lahat po, bago nila italakayin yan sa kanilang session, nag-uusap po muna kami at bago po nila talakayin pa yan, lalo nila pag-isipan, ipinaliliwanag ko muna sa kanila, heart to heart po muna kami. Wala po kami sa session, doon muna kami, private po kami nag-uusap para po naman maunawaan nila lahat ng programa ko at makuha ko rin yung mga feedback nila para ituwid namin lahat kung ano pang kailangan namin gawin. Okay, Mayor, no holds barred question number 2. Dahil kapartido mo ang Vice Mayor at karamihan sa mga konsehal ng bayan ay kapartido mo rin, hindi kayo nagkakaroon ng monopolyo sa mga desisyon sa iyong bayan at nawawala na yung prinsipyo ng check and balance. Hindi po naman, hindi po nagkakaroon yun, hindi po nangyayari yun. Dahil sabi ko nga kanina, nag-uusap po kami. Nilalatag sa kanila ang programa, kinukuha ko muna ang kanilang mga suggestion po at pinag-aayos po namin bago po iharap sa kanilang session. Ayun po ay talagang planchado na at wala pong tinatawag na monopoly po doon ng decision. Lahat po kami nagde-decide doon, lahat po sila umaayon doon. Kumusta ang mga department heads mo? May mga, katulad ng sinabi mo kanina, wala kang if-note, walang floating. At yung iba dyan, naandyan na before ka dumating bilang mayor. Paano yung coordination mo sa kanila at paano mo nasisiguro na yung mga programang gusto mo ay naihahatid nila sa kanilang mga hensya? Alam po yung ginagawa ko, tinetesting ko po sila kung talagang nagsusuporta sa akin. Nagpo-float po ako ng idea, ito ang gusto kong mangyari, ito ganito ang dapat mangyari, dapat sa ganitong panahon matapos natin yan at ibinibigay ko po sa kanila. And then from there, ay nagagawa po ako ng monitoring. Alam po ninyo, nagagawa nila lahat. Ibig sabihin, lahat po sila ay tumutulong sa atin. Okay. Mayor, no holds barred question number 3. Alam natin na during election, marami ang tumutulong sa iyo. Katulad ng mga sitwasyon sa ibang LGU, may ghost employee ka ba? Meron po. Ghost employees.
Ghost employees? Wala Yes po po. akong ghost employees. Naghahanap nga po ako ng ghost. Pero yung employee, meron lang po. Wala pong ghost. Wala Pero pong kilala ghost. ang bayan ng Bako, marami dyan mga ancestral houses eh. Wala po kami doon. Kasi yung tinatawag nilang ghost, sinahanap namin yon ay lahat po naman, sinabi ko nga, wala Opo. po. Employees meron po. So lahat ay DDTR. Yun po, nakaperal. At saka minumonitor ko po yan. Okay. Kung sila'y naka-assign sa isang particular na trabaho. Tulad po kanina, lahat ng nag-overtime, inipon ko lahat, tinawag ko lahat. Sabi ko sa kanila, dito tayo sa harapan ng munisipyo, kumuha kayo ng pintura, kuha kayo ng mower, lahat tayo magtatrabaho. Kahit ako nagpipintura. Sa ganun, monitor ko sila, yung mga nag-overtime. So walang ghost employee, walang monopolyo ng desisyon sa bayan ng Bako. Okay. Pag-usapan naman natin, pumunta naman tayo sa mga difficult questions. Ito yung mga tanong na bibigyan natin ng prioridad yung mga proyekto mo sa bayan. Unahin natin ang mga proyekto mo sa agrikultura. Paano mo pa dinidevelop ang mga agricultural areas sa iyong bayan? Ito po sa agriculture, alam po ninyo, ang talagang gusto natin i-develop agriculture. Alam po ninyo, ang Bako, wala naman doon industrial, wala doon commercial. Talagang nasa agricultural area po kami. So sa katunayan po, nung nakaraang araw, nagkaroon po nakapag-training na po kami yung Farmers Field School, na kung saan lahat po ng mga farmers sa 2 barangay, na training po yan for tinatawag natin 16 weeks, paano magtanim ng tamang paraan ng palay, at napakaganda po naman ang outcome. Ang isusunod po namin ay magpapatraining kami kung paano magtanim ng gulay. Nag-hire na po ako, nakaroon ako ng isang local person na talagang expert paano magtanim ng gulay. And then isusunod po namin training naman nila paano mag-alaga ng livestock at saka poultry. And then yung ating mga coastal area, paano naman mag-develop kami doon ng mga isda, paano pararimin, paano i-market, at magagawa po kami doon palang fishing port. Okay. Isa sa mga problemang lagi nating naririnig at lagi nating nakikita hinggil sa bayan ng Bako ay ang di umano'y talamak na illegal logging. Paano mo ito ina-actionan, gaano kalaki ang political will mo para masawata ang illegal logging na ito? Alam po niyo yung illegal logging sa aming bayan ng Bako, bago pa ako dumating, sabi nga nila meron na. Kaya nga po, ang ginagawa namin, hinahanap namin yun, mga illegal logging. Ang nakikita naman namin, yung mga legal loggings. Ibig sabihin, hindi po masyadong gumagalaw sila kapag andun kami at saka kung meron man sa kanila nagkamali, talaga pong hinuhuli namin yan, kinukumpiska po namin yan. Mayor, may nahuli na ba kayong illegal logger sa inyong bayan? Meron po. Meron po kami nahuli dyan. Sa katunayan po, yung ating Pendro, nakuha nila mga around 11,000 board feet. At nakumpiska po nila yun. Hindi ko po hinadlangan yun. Pinadala ko yun sa kanila. Meron po namang nahuli kami, maliliit lang, mga 800 board feet. Kinukuha po namin talaga yan. And sinasabi namin yung mga nahuli namin, magtanim kayo kung gusto nyo pumutol ang kahoy. At sana naman, bago tumaas yung kahoy, ay di wala na rin kayong mamumutol. Ibig sabihin, magtanim tayo para naman sa ating kinabukasan. So, Mayor, sa iyong personal na pagbumatiyag, hindi na ba talaga talamak ang logging sa iyong lugar? Sa akin po, hindi na po talamak. Bakit po? Kasi dapat may deterrent. Dapat makita nila, hinuhuli natin yan. At dapat hindi sila makikusap natin na palampasin natin yan. Kaya ang order ko po sa aking hepe doon, kung meron mo kayo mabalitaan, puntahan nyo agad, hulihin nyo agad, kunin nyo agad, kahit sino pa yan, kahit makiusap pa sa atin, kunin nyo yung kahoy, kung maaari kasuhan ninyo, and then kung maaari, pangaralan natin. Kasi dapat po mabigyan sila ng pangaral, ma-enlighten sila ng pagputol ng kahoy, lalong-lalo sa kabundukan. Hindi po yan nakakaganda sa ating bayan. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Okay. Wala ka namang natatanggap na death threat dahil sa pagsawata mo sa ganito? Wala naman po. Kasi siguro, mga kaibigan din natin yan, kaya hindi naman ako dine-death threat. Okay. May kinalaman pa rin ito, Mayor, sa agrikultura. Pag-usapan naman natin ang ating mga kababayang katutubo na nagpa-practice pa rin ng kaingin system. Gaano po ba kalaki pa ang ganitong sistema, kaingin system? Meron po bang ganito sa iyong bayan? Meron din po kaming panakanakang nakikita, lalo na po pag-araw, makikita po natin, umuusok yung bundok, yung kabundukan. Napakataas nga lang po. Siguro po, hindi kayang panikin ng 3 araw. Ang sabi ko naman sa kanila, ano kayang ginagawa ng mga yan? Nagkakaingin daw. Binabantayan naman namin, kasi pag nagkaingin ka, dapat mag-uuling. Wala namang uling. Binabantayan din namin, ano may tinatanim ng mga yan sa kaingin? Siguro palay, baka pagkain lang. Pero makikita mo, napakalitang ng porsyon. So, palibasa ito yung mga katutubo, baka naman magutom, baka naman hindi makapagtanim, lalo maging problema natin. So, ibig sabihin, mayroon po tayong tolerance pagdating dyan. Okay, so very well said. Pag-usapan naman natin ang turismo. Personally, Mayor,
hindi pa ako o wala pa akong naririnig na tourist destination na kilala sa iyong bayan. Ano yung mga dinedevelop nyo ngayon na pwede nating sabihin, pag pinag-usapan ng turismo ng Baco, ito agad ang aking pupuntahan? Ito po ang dinedevelop namin ngayon, yung pong Tiboy Rapids na tinatawag. Ito po ay naandun sa Barangay Santa Rosa 2 at dun sa Putabing Ilog, gumagawa kami doon ng mga tinatawag namin cottage na yung paamoy nasa tubig. Dito ko kakain sa ibabaw ng lamisa at may mga cottage po yan. Isa po yan sa dinedevelop namin. Ang isa pa po dinedevelop namin, ito pong aming tinatawag na dito po sa taas na sa may Dulangan, meron na po dyan. Dulcibita, meron po yan. At saka doon po sa tinatawag Kambal Bato. Yan po ay talagang private owned, pero napakaganda pong lugar. Kaya nga alam po ninyo, ang isang hindi pag-improve naman ng turista, alam po ninyo yung aming mga roads going there. Kaya alam po, itong 2015, mapapansin niyo sa budget ng national, priority po lahat ng roads, concreting, papunta po doon sa tinatawag namin, identified namin mga tourist area. Okay. Mayor, naalala ko lang, hindi, staff, ano nga lugar yon yung papasok ka sa may Dolce Vita na malamig yung tubig? Hindi, bukod sa Baras. Lantuyang. Under nyo ang Lantuyang, Mayor? Opo, Lantuyang. Okay. So, dinidevelop nyo rin siya. Kasi alam ko, pag summer, ang daming pumupunta dyan. Excuse me. Yes po. Yung pong Lantuyang, andun po yung Kambal Bato. Private okay. yun po yun. May mga cottage po sila doon at talagang ramdam na ramdam mo yung tubig kasi doon ko talaga maliligo sa rapids nila. Napakaganda pong lugar niyan. So ina-advertise ko po sa inyo kung gusto niyo talagang pumunta, lalo ngayong summer, puntahan niyo po yung mga tourist areas namin sa Baco. Napakalapit po naman sa Calapan yan. Okay, kasi naririnig ko rin yan. Hindi pa ako nakakapunta doon. Saka, Mayor, hindi isa pa, naalala ko lang, ano ba yung Alpaparay? Alpapari? O ano ba yun? Yan pong Alpaparay, isa po yung falls, Alpaparay. Nasa Dulangan 3 po yan, San Ignacio. Yan po ay privately owned din. Okay. At isa po yan sa project ng ating national government. Pagandahin ang roads papunta po dun sa Alpaparay para naman talagang marami pong turista ang makapunta roon. So marami talaga, Mayor, potential. Marami pong pinag-usapan potential ng tourism. Tama po. Okay, pero itong mga lugar na ito yung mga rough roads pa rin sa bayan ng Baco. Tama po ako. Tama po ito. At paano mo ito ina-address? May plano na ba ang local government na before mag-end ang first term mo ay makukongkreto na itong mga barangay Dulangan, 1, 2, 3 na ito? Alam po ninyo, ngayon 2015, nasa provincial development ko na po yan, na investment nila at nandun na po, nabigyan na po kami ng kopya. Lahat po ng concreting papunta sa Mount Halcon. Andiyan na po yung Alpaparay, Lantuyang, Bayanan, lahat po yan. Alam po ninyo kung magkano ang pondo nang ibibigay ng ating national government? 648 million para po sa concreting lahat papunta sa ating tourist area. So one time lang ito, Mayor? One time lang po yan, 2015 po yan. Hopefully, kapag natuloy po ito, ang bayan po ng Baco ay magiging second class na kami. Wow. So napakaraming magaganap. Bukod sa mga tourist destinations, Mayor, ano naman yung human tourism na pwede nating i-promote? Meron po ba tayong mga sikat na fiesta? Alam ko, napakasikat ng saging sa bayan ng Baco. You have your Banana Festival, kung hindi ako nagkakamali. Paano nyo ito ini-improve? Ito pong Banana Festival namin, ginagawa namin tuwing Foundation Day po yan. At lahat po ng elementary school, high school student, yan po ay talaga nagpa-participate sila. Napakaganda po yan. Iniimbitahan po kayo, tunghayan po ninyo, saksihan po ninyo ang aming festival na yan. Makikita po ninyo iba ito sa lahat ng mga festival na inyong makikita. Wow, so siguro one time, dayuhin ng No Holds Barred ang fiesta ng bayan ng Baco. Si Kuya Udong na ang bahala dyan. Okay, pag-usapan naman natin ang edukasyon. Bukod kasi, Mayor, nung dumating ka sa bayan at naging mayor ka, binuksan mo yung Baco Community College. Pero meron ding tech box school ang bayan ng Baco. Give us an idea, doon sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba ang ino-offer na courses sa Baco Community College? Doon po sa Baco Community College, ang ino-offer po namin course doon ay public administration at saka po history, history. Ang aking pong na idea dyan, bakit public administration? Now, kapag pumunta ka po sa DepEd, pag pumunta ka sa DepEd, 90% na nagtatrabaho dyan, graduate ng education. Kapag pumunta ka po sa hospital, 90% po na nagtatrabaho sa hospital, graduate po ng medical course. Kapag pumunta ka sa military camp, 90% of course, graduate po ng military course. Now, pumunta ka po sa LGU, local government units, and then, ayun, tinatawag nito local governance, ay kakaunti po naman ang tapos ng public administration. Yes, you're right.
So, kailangan po ang aking paniniwala kapag marami tayong mga kabataan na nakapagtapos ng public administration at nagtrabaho sa ating mga local government, equipped na po sila dahil ang foundation po nila ay napakaganda. Okay, this is the second year of Baco Community College. First year lang po First year ito. pa lang, sir. Gaano karami enrollees ninyo sa PA at saka sa AB History? Meron po kaming sa AV History, meron po kaming 27 lang. And then ito pong aming PA ay umabot po sa 80. Wow, napakarami. And lahat ito ay scholars ng bayan. Hindi po, ang tuition lang po nila ay 5,000 pesos. Yung pong kalahati po 2,005. Sinagad po ng ating First District Congressman Doy. Sinagad po. Kaya nagpapasalamat po kami kay Congressman at binigyan po ng pagkakataon ng ating mga kabataan na makatanggap ng kanyang biyaya through scholarship. 2,005 po binibigay nila. Ang binabayaran po lang ng mga bata natin ay 2,005. Wow. And paano yung sustainability ng community college nito kung 5,000 pesos lang ang tuition fee ng ating mga estudyante doon? Ayun po ay pinupuntahan po ng local government. Meron po kaming funding talaga dyan. Ayun po ay nakasaad sa ordinance na talagang sustainability po yan. At tuloy-tuloy po, 5 million po ay nilalagay namin every year sa operation ng BCC. No sport question number 4. Hindi kaya kapag umalis na si Mayor Ray Marco sa bayan ng Baco, ay mawalan na rin ang Baco Community College? Palagay ko po, hindi. Alam po ninyo, lahat naman na nag-aspire manungkulan ay para sa bayan, para sa pamamayan. Yung programa pong yun ay talagang may pagpatuloy nila. Isa pa, yun po yung naka-ordinance na talagang nakasaad po doon na itutuloy ng kahit sino mang maupo kapag wala na po tayo. Paano ang secondary schools? Alam natin ang K-12 ay naandito na. Paano pinaghahandaan ng local government ang pagtulong sa mga elementary schools, sa mga secondary schools, bukod sa ginagawang effort ng Department of Education? Ito po ang laging problema ng mga college. Alam po natin yan. Pagdating na implementation ng K-11, 12, mababawasan po tayo ng first year college. Di po ba? Kaya ka po, nakahanda kami naman, ay i-absorb po namin yung mga tinatawag na out of school at i-absorb po namin yung mga mag-aaral ng tinatawag na sa TESDA. Kung hindi na-offer ng TESDA, baka po pwede kami mag-offer doon sa aming community college. Sa totoo nga po, magtatayo pa kami ng isang annex, BCC TESDA ang concept. Doon po sa pulang tubig sa Mayagaw. At nagpapasalamat po ako kay Ginoong Rufino Asit. Nag-donate na naman po siya ng 4,000 square meter para pagtuyuan po ng isang TESDA schools na ito. Okay, maalala ko lang, Mayor, nung mga panahon na bata-bata pa ako, although bata pa ako, taga Puerto Galera, so lagi po akong dumadaan sa bayan ng Baco. Walang nagbabago sa mukha ng munisipyo ng Baco. Pero after 2013 elections, nagbago. Pinapinturahan mo ata ito, ginawan mo ng bagong, syempre, ang iyong isa sa mga kaibigan mo yung magaling dyan, si Architect LD. Bakit mo kailangang baguhin yung mukha ng munisipyo ng Baco? Alam po ninyo, tulad ng sinabi ko sa I Love Baco, para sa pagbabako. Sinunod ko po yon. Kasi tulad nga po ng sabi ninyo, dumadaan lagi kayo doon, wala kayo nakikita. Samantalang, pwede naman gawin. Ang ginawa ko po yan, hindi para patunayan na kaya kong gawin. Yan po ay talagang ginawa ko dahil dapat nating gawin na pwede nating gawin ay tinatawag lang natin political will. At saka kayang-kaya po naman pagandahin ng bayan, lalong-lalo na sa aming bayan. May pondo naman po tayo, gamitin lang natin ng maayos. And then pinaganda natin, in-enhance natin. Marami po kaming binabalak ng pagbabagot. Bantay rin nyo at makikita po ninyo. Okay, isa pa sa magandang feature ngayon sa may munisipyo ay, tama po ba ako, Cafe di Baco. Ito po ba ay libre ang kape? Ito po ay libre ang kape sa opening, lalong-lalo na. Provided, magdadala po kayo ng sarili nyong cup. Sariling tasa. Maraming tasa sa opisina, dalhin natin sa opening. Kailan po ang opening nito? Anong concept ng Cafe di Baco? Ang concept po ng Cafe di Baco, ito po ay ginawa namin, ito po ay parang tulungan yung ating mga estudyante. Alam po ninyo, estudyante, kailangan mayroon silang internet cafe para dito sa Divine noon. Ano po? Libre po ang kanilang internet dyan, may unit na po dyan. And then habang sila nag-aaral, pwede po sila doon. And then lahat po ng mga kasamahan natin, lalo na sa mga empleyado natin, pwede na silang makaroon. Mayroon po kaming kantin dyan. And then small portion po nun, gagawin po namin yung display lahat ng produkto ng aming bayan. So mix po ang concept po niyan. And then yan po ay naka-provision na po sa second floor. Ayan po ay kapag nabigyan na uli kami ng pondo at kaya na namin, lalagyan po namin ng second floor. Yung po naman second floor, gagawin po namin conference room, parang katulad po nito. Bala ko rin po magtayo ng katulad nito ang studio. Wow. So, pwede tayong mag-live doon sa bayan ng Baco. At papayagan na daw po ni Mayor ang Kalapan Cable sa bayan ng Baco. Okay. Mayor,
pagkatapos ng education, pag-usapan natin ng health. Ano mga health programs mo sa iyong bayan? Bukod doon sa mga nabanggit mo kanina, paano mo pinapangalagaan, lalong-lalo na yung mga kapatid nating mangyan na hindi pa ganun ka fully aware sa access ng health programs ng iyong bayan? Yan pong unang-una, ang pinakamahirap po talagang bigyan ng katugunan sa health pagdating sa ating mga kapatid na IP. Dahil ang iba po, palibas sa kultura po nila, ang iba po sa kanila ay talagang kumisan na yung sumusunod. And then, ang iba po naman talaga ay kulang ko na lang kanilang pangangailangan, lalo na sa financial. So, ang ginagawa po namin, naglalaan po ako ng pundo para sa kanila. Na pag pumunta sila sa amin, talaga pong ina-address natin ang pangangailangan nila, lalo na sa gamot. At alam po, isang programa ng gagawin ko sa ating mga kapatid na IP, ako po ay magkakaroon po kami ng isang ambulansya na exclusive po ito sa IP. Ang driver po ay IP, ang kanila pong kasama midwife IP. Ito po ay para lang sa kanila. Kapag pupunta sila sa ating provincial hospital o ng pangangailangan nila, ito po ang gagamitin nila. Hindi na po sila maghihintay sa ambulansya na ginagamit natin pangkaraniwan. Para po lang yan sa kanila. Okay, bukas bang iyong opisina? Or Mayor, kailan ka nag-o-office? Or everyday ba nasa opisina ka? At kumusta yung pagpunta sa iyo ng ating mga kababayan? Ikaw ba yung isang politikong nagtatago sa loob ng opisina niya? Dahil, of course, alam naman natin line of fire yan. O ikaw yung laging humaharap sa iyong mga kababayan? Alam po ninyo, ako yata ugali ko, palibasa yan ang aking pang orientation sa marketing, sa sales. Gusto ko pong makaharap lagi sa tao. Kapag punong-puno po ang aking opisina, talagang alam ko marami pa sa labas. Alam nyo, nag-excuse ako sa mga kausap ko kapag mayroon pa silang ibang ginagawa na entertain ng iba. Lumalabas po ako, talagang pinupuntahan ko sila. Ang gusto ko po talaga, maraming taong pupunta sa akin. Pag sa ganun naman ay talagang nafe-feel nila na talagang tumutulong ako. At nafe-feel ko rin nakakatulong ako sa kanila. Kapag Monday po, pumasyal kayo doon, talaga po napakaraming tao. Ako po naman ay alas 6:30 na sa opisina na at ako po umaalis naman kuminsan alas 9 ng gabi. Hanggang gabi po, sabi ko sa kanila, puntahan nyo lang ako, andun ako. Wow. So talaga napaka-dedicated ni Mayor. Alas 6:30 ng umaga, kakagising lang nun ni Kakay, ay nasa opisina na siya sa bayan ng Baco. Okay. No holds barred, huling no holds barred question ko sa iyo, Mayor, ngayong gabi. May second term ba si Mayor Ray? Meron po. Lahat po ng projects natin kailangan maituloy natin. Lahat po ng mga pangangailangan ng bayan kailangan maibigay natin. At lahat po ng kailangan binabalak natin sa ating bayan, sa ating mamayan, kailangan tuloy-tuloy po natin yan. Yan po ang pangako natin sa ating mga mamamayan. May naririnig ka na bang lalaban kay Mayor Ray sa bayan ng Baco? Wala pa naman po. Wala pa. Wala pang artista ulit na nagpaparehistro. Wala pa yato. Ayaw ko lang. Kapag ikaw baka naman magkaroon ng Pero itong mga dating mga politiko sa iyong bayan, wala na silang balak lumaban sa iyo? Ay, yan lang po. Hindi ko alam kung may balak pa po sila. Anyway, lahat po naman na may kanya-kanya pong rights para kung sila tatakpang muli. Pero hindi ko po naman talaga nalalaman pa. Okay, Mayor, mensahe sa iyong mga kababayan, kung hindi man tayo napapanood, ay nakikita o makikita sa YouTube, mensahe sa iyong mga kababayan na nagtiwala sa iyo, paano mo i-continue yung iyong legacy, paano mo i-continue yung iyong balaki na mahalin na magkaroon ng pagbabago sa iyong bayan. Sa harap ng camera, paano mo sila kakausapin? Well, sa akin po mga kababayan at taga-Baco, alam po ninyo, nung ako po yung iluklok ninyo sa aking bilang inyong punong bayan, ay naisip ko na po, sama-sama po tayo, itutuloy po natin ito po hindi para sa atin, ito po para sa inyo, para po sa ating bayan. At alam ko po, sa mga nagtiwala sa akin, ituloy-tuloy niyo po ang pagtitiwala. At dun sa hindi pa masyado nagtitiwala, sinasabi ko po sa inyo na magkasama po tayo, isa po ang ating layunin, kung anong puman po yun, pagsamahin natin, mas maganda po, dalawa tayo, marami tayo magsasama-sama. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Ang punong bayan ng Baco, Honorable Mayor Reynaldo Aceveda Marco. Isa siya sa mga mayor na very eloquent sumagot at yan ang tatak ng Divinista. Napakagaling sumagot. Aminado po ako, nag-enjoy po ako sa interview nito dahil direct siyang sumagot. Wala kang makikitang maraming palaboy sa kanyang sinasabi. Paligoy pala, sorry. Lagi na ako magkamali dyan sa palaboy na yan. Maraming salamat, Mayor Ray, sa matapang na pagsagot sa tanong ng bayan. Maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat, sir. At katulad ng lagi kong sinasabi sa No Holds Barred, palaboy na naman. Patuloy po kami magbabantay sa mga issue ng bayan na dapat nating malaman. Muli, maraming salamat, Mayor Ray, sa pagpunta mo dito all the way from Baco para sagutin ang ating mga tanong. Mga kaibigan, magbabalik po ang No Holds Barred sa aming pong pagbabalik. Isang special presentation at interview ang ihatid sa atin ng mga belly dancers, sikat na belly dancers sa ating bayan, mula sa Point and Reach Group. Iyan at iba pang mga
Of course, alamin natin ang kontrobersiya at alamin natin ang kanilang mga karanasan bilang mga belly dancers. Hindi kaya sila nilalamig na dito sa studio. Ang interview na ibibigay sa atin ni Dr. Joey Gutierrez sa ating Inside Entertainment Part 2. Ito pa rin ang No Holds Barred Season 5. Magbabalik po kami.